Championship po ito at sa end part papakita ko sa inyo sino ba ang nag-champion. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Natapos na naman ang Title Tuesday. Early edition at late edition, pero pili muna tayo ng matindihang naging laban sa early edition. Sa bakbakan nila Hikaru Nakamura, ang laging champion dito sa chess.com online, at Jeffrey Xiong, ang kilalang kilala din pagdating po sa online speed chess, mamaw din yan. Championship po ito at sa end part papakita ko sa inyo sino ba ang nag-champion sa early edition. Ang ginawa ni Nakamura, nag-E4, E6 si Xiong, French defense, nag-D3 si Naka, bihira nang gawin yan, no? Usually, di ba, sa main line D4, tapos D5, yan ang normal French defense. Pero dito, nag-D3. Tingnan natin, nag-C5, Knight D2, Knight C6, G3, D5, Bishop G2 at nag-Knight GE7. Ayun, kinumberte ni Naka sa King's Indian attack kung tawagin. Nag-E5. Kakaiba, no? Mix. Mekos ang kanilang labanan. Nag-E5 naman. Tinira na yung pawn kanina, tinira uli. So isang tempo ang partida. H5, ayun, para mag-H6. At yung H5 na yan, ang maagang novelty. Dahil napaka-rare po ng opening nila, nagka-novelty kagad. Ang naitala pa sa record ay Knight H3 sa chess.com opening database. Balik tayo sa H5, Bishop E6, Knight GF3, F6 para walang Knight G5 na maaatake ang Bishop, at nag-Bishop H3. Ayun, sinalubong ng exchange. Tinanggap ang exchange. Queen D7 at nag-Rook H1, Castle queenside, Queen E2, King B8 at nag-C3. Pero kung susumahin natin, medyo si Nakamura ang nahuli ng developments, ano? Knight C8, B3, ayan, para ma-develop na at makapag-Castle queenside. Bishop E7, ayun, pareho na. G5, kain ng space, G5, mag-G4 ba mamaya? Nag-Rook HE1, simpleng development towards the center, pero hindi po gusto ng computer engine. Dapat daw ay i-enpasant na kagad, capture pala. Capture, tapos pagka-capturein pala yan, and Knight H4. Ayun, atake sa G6 na kapag nag-push, syempre papasok. So, ang tinira dito sa continuation, Rook H6 and E takes D5. Ayan, etc. Slightly better lang ang black. Pero dito, Rook HE1, lumaki ang evaluation bar ng black. Ano meron? King A8. Na-miss din dito ni Xiong ang D4 pala. Pang-ipit na kagad. Na baliktad Ang black ang mayaman po sa space kumpara sa puti. Masikip ang galawan ng puti. 'Di ba? O, ayun. So, nag-King A8, Knight F1, Queen G4. Another bad move by Xiong. O, tiniret yung pawn sa H5 pero bad move. Dapat daw D4 pa rin. Ayan po sa mga nag-aaral ng chess opening. Control the center, control the game. Control the space. Nasa iyo ang mga opportunities to attack and to have a good plans. Okay? Pero, balik tayo sa nangyari. Nag-Queen G4, nag-Knight 3D2. Mali din, ginawa ni Naka. Dapat daw Knight D4. Diyan pala ang punta. At kapag nag-Queen takes E2, Knight takes E2. Ayan, tapos D4. Pero equalize na dahil na-exchange na yung Queen. O, balik tayo. Nag-Knight 3E2, Queen takes E2, Rook takes E2, and nag-D4. Knight F3, capture, Knight D4. Grabe, pasok ng pasok mga pyesa. Capture, Bishop B2, A5. Ayun, para may pangpalambot ng pawn structure naman sa kabila. A4, Knight G4. Mukhang okay naman ito. Bakit bad move? Dapat daw King B1. Iwas na sa mga potential check. Ayan, pero nag-Knight G4 si Naka. Rook C8 check. Dapat naman daw dito ay push A3. Ayun, pag nag-Bishop A1, Rook HF8. Yun nga lang po ay malalalim na itong kaalaman
sa positional play. Rook C8 checking B1, King A7, Rook C1, capture, Rook C8. Mag-check tayo ng time, 46 seconds na lang si Xiong, 1 minute and 31 seconds pa si Naka. Rook C2, 8xB3, and eto na po, endgame na ito. Sino ang lamang? Equal. Sa mga gusto pong mag-aral pa more ng endgame, mag-follow kayo sa Facebook page Kamatchas natin. Marami tayong mga video tutorial doon patungkol sa endgames. So, nag-King A6, F4, capture, Knight D7 para maproteksyonan at kumapture. Para sa akin po ay slightly better ang puti dito kahit nakikita natin na equal ang evaluation bar. Kasi yung bishop ng puti sa pool, sa pawns ni Xiong. Okay, samantalang ang mga pawns ni Naka opposite color sa bishop ng black. So, slightly better yan. Pero, hindi ganun kadali i-convert. Kasi sapat din naman ang kakayahan ng black para suportahan ang mga bagay-bagay na inaatake. Ayan, nag-H6. Mukhang planong atakihin yon pero papaano? May nakaabang naman na knight. So, mahirap pa rin eh. King C6, Knight H2, hanap-hanap maneuver. Ayun, inabangan kagad ni Xiong. Lulundag kasi yung knight doon eh, oh. King D6, King E2, King E6, Knight G4, Bishop F8. Ayun, lumamang ang puti. Lumamang bigla si Naka. Dapat daw dito Bishop H4 at huwag pansinin ang Bishop. Oo nga no, kung iisip-isipin natin mga Kamatchas yung Bishop halos wala nang pupuntahan, nakakulong na yan dyan. Walang pupuntahan eh. Oo nga, hindi kailangang i-exchange pa. Nag-Bishop F8, Bishop H8, inignore lang. Bishop E7, King F3, saan mapupunta? Saan dadaan? Lumamang na block dito. Ay, ang mabigat dito yung counter ng Knight C5. Baka maiwanan yung pawn sa kabila. Yun ang mabigat. Ayun! Tuluyan na pong nag-blunderacious dito si Naka. Sayang, 8 seconds na lang si Xiong. Dapat daw tira King E2. Tapos pag nag-Knight C5, B4. At kapag pag gumanito kasi may Bishop F8, depensa, no? Knight D7 and Knight F2. So, konti lang ang lamang dito ng black. Kumpara dito sa ginawa na King G4 blunderacious ni Naka. Ayun, kitang-kita po mga Kamatchas, Knight C5. Walang kahiwa-hiwaga. Double attack. Nag-King F3, aroy, bagsakan. Ayun, sinayawan ng sinayawan. Ayan, obligado mag-King E2 kasi magbi-bishop dito, babagsak na naman yung pawn eh. So, King E2, Knight check. Ayun, ng mga sayaw-sayaw. Grabe, sinayawan ng Yokabab si Naka, no? Ayun, bagsak yung pawn. Simot, bagsakan ng mga pawns ni Naka. Grabing sayaw ng kabayo ni Xiong, saktuan, magaling pala mga bayo to si Xiong. Yun ang problema. Dahil nawala na yung pambara, yan naman ang panggulo ngayon. Nag-King G2, Knight E3 check, Knight G4. Nakailang galaw ng kabayo si Xiong, Grabe, mahusay mga bayo to. Di ba? Knight D7, tiniret yung pawn. King E6 depensa muna, check ulit, and King E7. So wala nang Knight D7 at nag-Bishop B6. Ay, hindi ma-capture kasi ito kasi magdidiretso push na. Wala na, unstoppable. So nag-Bishop to B6, D3. Todas. Ayun, ubos. Simot ang pawns, ubos. Nag-resign na po dito si Naka. Grabe, no? Tinamaan siya dito kay Xiong. At okay, dahil dyan, ito ang standing. Sino ba ang nag-champion dito? Siyempre, walang iba kung hindi sa ating tinignan. Pagpipilian lang naman sa dalawa eh. Champion si Jeffrey Xiong sa score na 10 points out of 11 rounds. May isang talo, wipe out lahat ang kalaban after ng talo niya. Alireza Perusia, Matchas Blue Boom. Ayan, si Matchas. Kamatchas yata ito eh. Fort Sinepo, Andrew Tang, yung mga mamaw na mabibilis as usual, nandito na napakaraming sumali niyan. 637 players ang sumali. Okay? So, hindi ko lang alam kung sinong Pinoy ang sumali dito mga Kamatchas, pero in a regular basis nito, laging may Pinoy na sumasali dito eh. Okay, so yan po ang early edition ng Title Tuesday at susunod naman natin ang late edition. Kanina lang nung sinilip ko, alas 5 ng madaling araw, ongoing pa ang bakbakan. Kasali si world number 1 Magnus Carlsen. Kasali uli si Nakamura kung di ako nagkakamali.
pipili uli tayo ng best game doon mga kamatsas. Especially sa naging laro ni world number 1, Magnus Carlsen. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo at click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatsas na meron tayong araw-araw na video, tutorial lessons doon, endgame and opening tricks. Ayan, mag-follow na po kayo. Maraming salamat! Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.